Hi everyone, mega love shoutout. Once again, this is Teacher Ann. Muli, nagpaabalik para magatid sa inyo ng isang napakagandang mensahe, mga kaibigan. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe doon sa mga baguhan dito sa aking channel. And this is Teacher Ann na nagsasabing, be a good news bearer, not a negative news bearer. Be someone's smile on their face, not a frown on their face. Ayun mga kalingap, paano nga ba tayo pakikinggan? Paano tayo makakaiwas sa kasalanan? Kasalanan, sa Ingles, sin. Ang unang titik ay salitang S, swearing, pagmumura, pagbanta, pagsasabi ng mga masasamang salita. Dapat nating iwasan para tayo ay pakinggan. Kung mahilig tayong magmura, kung mahilig tayong magbanta, at mahilig tayong magsalita ng mga negatibong bagay sa ating kapwa, hindi ka kailanman magiging blessed sa iyong buhay. Dahil cursing and swearing will attract evil spirits to your heart, into your mind, and into your life. Bakit pumapasok ang mga negatibo sa buhay mo? Dahil sa mga masasamang salita na nanggagaling sa puso at isip mo. Maging sa iyong bibig, we must talk about positive things, blessings, dahil yon ang nag-a-attract sa iyong life. Stop swearing and cursing. Instead, magdasal sa Panginoon. Nabuksan ang iyong mga bibig, ang iyong puso, at iwasang magsalita ng mga masasama. Pagkos, proclaim and praise the message of the Lord. Be a good news bearer, ika nga. Ayun mga kalingap, kailan ba tayo matututo? Kailan tayo matututo para maiwas tayo sa kasalanan at para magkaroon tayo ng napakagandang buhay? Pangalawang titik sa salitang sin ay intonation. Intonation, napakalaki po ng pagkakaiba. Kahit ang isang salita ay napakaganda ng mensahe. Halimbawa na lang ang salitang sorry. Kapag sinabi natin ang salitang sorry sa napakagandang pamamaraan, in a nice way, malambing, tamang intonation, napakagandang pakinggan. Ang sorry mo ay matatanggap, kaibigan. Pero kung ang pagsasabi mo ng salitang sorry ay, sorry na, ikaw kasi, hindi ka kasi nagbabago. Ikaw kasi, ganyan ang ugali mo. Abay, nagsorry ka pa. May paninisi namang kasunod. Hindi tama, di ba mga kalingap? Kapag ka nagsorry ka na, sorry na. Huwag nang ulit-ulitin. Di ba mga kalingap, napakasarap pakinggan, lalo na ang salitang I love you at ang salitang thank you. Napakaganda ng mga salitang ito, ang sarap pakinggan sa tenga at nakaka-attract ito ng positibong bagay sa ating buhay. Magdudulot ng kasiyahan at nai-spread ang pagmamahal. Pero kung sasabihin natin ang salitang thank you sa pasigaw, thank you, I love you. Abay, nagsalita ka pa ng I love you, nagsalita ka pa ng thank you. Huwag na nga lang. Ang sakit pakinggan. Di ba mga kalingap? Tama ba? Kaya napakaganda na iisipin natin ang letter I sa salitang sin para makaiwas sa pagkakasala. Intonation. Napakaganda man ang mensahe. Ngunit subalit at tapwat, hindi maganda ang pagkakasabi at masama ang pagkakabigkas. Minsan, nagiging masama na rin ang hatid nitong dulot na mensahe sa nakikinig. Kaya mga kaibigan, napakahalaga ng tamang pagkakabigkas, tamang pagkakasabi. At paano ba ito dapat sabihin? Mind your tone, mind your words, gumamit ng mga tamang salita para hindi nagbabago ang kahulugan
ng bawat magagandang salita ng iyong bibigkasin sa iyong kapwa. Hindi lahat ng tama, hindi lahat ng totoo ay dapat nating sabihin. Minsan, ang napapansin mong katotohanan sa iyong kapwa ay panatilihin na lang isang lihim. Dahil may mga katotohanang hindi na dapat pang sabihin at bigkasin. Dahil hindi ito nakakadulot ng magandang bagay, ng magandang buhay, magandang epekto sa ating kapwa. Lalong-lalo na, nakita natin ang ating kaibigan na medyo masangsang ang amoy. May amoy sa kanyang kilikili, hindi nagtututpras, mabaho ang hininga. Totoo yun, totoo naman talaga. Pero kung sasabihin natin ito sa ating kapwa, dahil katotohanan to na ang baho naman ang kilikili mo. Oy, masama yun. Hindi makakadulot ng magandang epekto doon sa sinabihan natin. Kaya hindi lahat ng totoo ay dapat nating sabihin. Minsan kailangan maging discreet din tayo, mga kalingap. Sa paanong paraan natin ito masasabi sa kanya? Regaluhan na lang natin siya ng deodorant. Pero sa maayos na paraan. 'Di ba? Mga kalingap, intonation matters. Yung paraan ng pagkakasabi nyo really matters. Kahit napakagandang salita, pagka binigkas ng mali, magiging mali na ang kahulugan. Kaya wag po natin kalilimutan, mga kalingap. Number 3. N. Titik N sa salitang sin. Para makaiwas sa pagkakasala, isipin natin ang letter N. Negative thoughts, words, and talks. Iwasan po natin. Diba karamihan sa atin may hilig sa chismis, masamang balita, negatibong pananalita. Napakahilig. Kapag kami narinig tayo na masamang balita sa ating kapwa, abay, maibilis nating na ibabalita. Ang bilis-bilis. Pero kapag kami narinig tayo napakagandang balita tungkol sa ating kapwa, abay, mukhang ayaw na nating ibalita. Ano ba yun, mga kaibigan? Di ba mali yun? Iwasan natin ang pagiging negatibo. Kasi hindi yun magiging makakadulot sa atin ng magandang buhay. Itong mga kaibigan, mga kalingap, pagkatapos ninyong makapanood ng isang negatibong mga pananalita, pagmumura, mga masasamang balita, ano ang epekto sa buhay ninyo? Masaya ba kayo? O di ba meron din kayong nararamdamang guilt, negative feelings, galit din kayo pagkatapos yung mapanood to, di ba? Pero kung nakapagpanood kayo ng positive things, masayang mga pananalita, mabubuting mga pananalita, di ba pagkatapos yung napanood, you will feel that you are inspired, happy, motivated, di ba mga kalingap? So, tatandaan ninyo, ano ang dapat nating panuorin? Positibong mga bagay o mga bagay na negatibo? Tayo lang ang makapipili. Dalawa lang yan, mga kalingap. Ano ang gusto mo? Maging masaya? Maging positibo? At mag-attract ng maraming pagpapala sa iyong buhay? O doon tayo sa negatibo na nag-a-attract ng mga negatibong bagay sa atin, nag-a-attract ng mga evil spirits sa ating buhay, at nag-a-attract ng hindi magagandang dulot sa ating buhay. Pili kayo, mga kalingap. Napaka-dali lang pumili, di po ba? The choice is all yours, mga kaibigan. What do you wanna be? Do you wanna be a positive thoughts thinker or a negative thoughts thinker? You can choose. Sabi nga, tayo ang gumagawa ng ating kapalaran. Ang Panginoon ang nagsisilbing gabay, protector at guidance natin. So mga kalingap, sana'y naging kapulutan ninyo itong aking ibinalita sa inyo ngayong araw. Have a blessed Sunday, everyone. Once again, this is Teacher N. Muli, nagsasabing maraming salamat sa patuloy na panunood sa amin. And shout out sa buong team Kalingap, lalong-lalo na kina Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalingap Rob, to all reactors, to all ambassadors, sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers,
Sa lahat po ng mga supporters, viewers, maraming salamat. Muli, this is Teacher Ann signing off. Huwag pong kalilimutang mag-subscribe for more videos. Mag-post ng inyong comments kung nagandahan kayo sa aking ibinalita sa inyo ngayong araw. Bye-bye and God bless everyone. Till next video.